Isang nakakabiglang eksena ang bumulaga sa buong mundo ng combat sports noong April 29, 2026 sa Ariake Arena, Tokyo, Japan. Ang itinuturing na Iron Man ng Muay Thai at Kickboxing na si Rodtang Jitmuangnon ay dumaranas ng isang mapait na pagkatalo sa kamay ng Japanese superstar na si Takeru Shigawa. Ang laban, mga kwento, na pinaglalabanan para sa One Flyweight Kickboxing Interim World Championship ay nagsimula sa inaasahang tensyon. Ngunit sa paglipas ng bawat round, unti-unting gumuho ang depensa ng Thai fighter. Hindi lamang basta natalo si Rodtang, siya ay pinabagsak ng 3 beses sa lahat ng kanyang mataganga bago tuluyang natapos ang laban sa pamamagitan ng isang brutal na knockout sa huling round. "I am sorry. I am deeply saddened that it ended this way. I just want everything to stop." Ang emosyonal na pahayag ni Rodtang matapos ang laban. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpapahiwatig ng kanyang pagkadismaya, kundi nagpapakita rin ng lalim ng sugat na iniwan ng pagkatalong ito. Isang pagkatalong inaasahan ng marami na magdudulot ng malaking pagbabago sa kanyang karera. Maraming mga eksperto naman ang nagsasabi na ang pagkatalo ni Rodtang ay hindi lamang dahil sa husay ni Takeru, kundi bunga ng mga problema na matagal nang bumabagabag sa kanya bago pa man tumunog ang unang bell. Ang kalaban sa timbang. Ang matinding weight cut ang naging pinakamalaking kalaban ni Rodtang. Ang pagbawas ng timbang ng husto sa loob ng maikling panahon ay nagresulta sa dehydration at paghina ng kanyang gas tank. Kitang-kita sa ikalawang round na wala ng dati niyang bilis at ang kanyang mga binti ay tila mabigat na sa lona. Pangalawa, legal at personal na issue. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na naharap si Rodtang sa mga personal at legal na distraction. Ang ganitong uri ng presyo sa labas ng ring na nakakasira sa mental focus na isang atleta. Ang pag-iisip na nakatuon sa problema sa halip na sa game plan ay isang recipe para sa kapahamakan. Pangatlo, ang maling confidence. Ang ugali ni Rodtang na maglaro sa loob ng ring, ang pagngisi, pagpapahit at ang pagmamayabang ay naging bintay ni Takeru dahil sa pagiging kampante. Hindi napansin ni Rodtang ang mga precision punches na unti-unting nagpapahina sa kanyang panga. Kaya naman, dahil sa nangyari kay Rodtang, hindi maiwasang mapatingin ang mga fans kay John Riel Cuadro Alas Casimero sa kanyang nalalapit na laban kontra yan kay Luis Nery. May mga obserbasyon na tila may paralelism ang sitwasyon ng dalawang mandirigma. Tulad ni Rodtang, si Casimero ay nakaranas ng mga isyu sa timbang na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang belt noon. Ang disiplina sa weight management ang siyang susi para hindi mangyari sa kanya ang sinapit ng Thai fighter. Ang laban sa Japan ay madalas na may kaakibat na matinding pressure at kung si Casimero ay magiging kampante o kung ang kanyang atensyon ay nahati sa mga issue sa labas ng boxing, baka parehong kapalaran ang maghintay sa kanya. Ang bilis at precision ni Nery ay isang banta na hindi dapat maliitin. Ang kasaysayan ay nagsisilbing guro, kundi magiging 100% ang kondisyon ni Casimero, physical man o mental, maaring maging mitsa ito ng kanyang pagbagsak sa lona. Ang pagkakamali ni Rodtang na maliitin ang teknikal na abilidad ng kalaban, isang aral na dapat baunin ni Casimero. Sa kabila ng mga babala at mga pagkakahawig ng sitwasyon, nananatiling matatag ang kumpiyansa ng mga taga-suporta kay John Riel Casimero. Bakit? Dahil si Casimero ay may pusong lumalaban na kakaiba sa karaniwan. Hindi katulad ng iba, si Casimero ay isang mandirigma na marunong matuto sa bawat pagkakamali. Ang mga nakarang problema niya sa timbang ay nagsilbing aral upang mas maging professional siya ngayon. Sa ilalim ng tamang gabay at matinding disiplina sa training camp, ang Cuadro Alas ay kasalukuyan na naghanda hindi lang para lumaban kundi para maghari. Ang laban kontra kay Nery ay hindi lamang tungkol sa boxing. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang isang atletang Pilipino ay kayang bumangon mula sa kahit anong pagsubok. Kung may papakita ni Casimero ang kanyang power punch sa tamang timing at mapapanatili ang kanyang focus mula round 1 hanggang sa huli, walang duda, ang kanyang kamay ay itataas sa gitna ng ring. Mga kakwento, ang Tokyo ay maaring maging masakit para kay Rodtang, ngunit para kay Casimero, ito ay magiging entablado ng kanyang muling pagbangon na tagumpay. Kaya tiwala lang para sa angas ng Pinas. Sa uli, iwawagayway sa tagumpay ang bandila ng Pilipinas. Kaya naman good luck, Cuadro Alas. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe
Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.